Anong meron? Salubong ang kilay na tanong ni Christopher. Ano kasi gusto ko lang malaman kung gusto mo ang luto ko. Ibinaba ni Christopher ang tinidor at tumayo. Teka, saan ka pupunta? Tila natarantang tanong ni Irene. Manang, di mo na nasabi sa kanya na pinakaayaw ko yung tinitingnan ako sa pagkain, parang may asong nakabantay. Para namang sinaksak si Irene sa sinabing iyon ng kanyang asawa. Sir, excited lang si Ma'am na matikman niyo ang luto niya. Dahilan naman ni Manang Faye. Pero di na sumagot si Christopher. Bagkus nagtungo ito sa kanyang office na nandoon rin sa kanyang mansyon. Dinaluhan naman ni Manang Faye si Irene. Ayos ka lang iha? Ganyan talaga si Sir. Mainitin minsan ang ulo. Siguro may di magandang nangyari sa kanyang office. Pag-aalo ni Manang Faye nang makita na naluha ang amo. Ayos lang Manang, ipaghahain ko siya ulit. Kasalanan ko naman, ikaw na lang po ang magdala ng pagkain sa office niya. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naghanda ulit ng tray ng pagkain. May lungkot na pinagmasdan ni Manang Faye si Irene. Dinala nga ni Manang Faye ang pagkain sa office ng kanyang amo. Hindi naman siya takot kay Christopher kahit may pagkabugnutin ito. Pero di nga lang niya nagustuhan ang trato nito kay Irene. Sir, pwede po bang pumasok? Katok ni Manang Faye sa kanyang amo. Sige Manang. Binuksan ng matanda ang pintuan at inilapag sa lamesa nito ang tray ng pagkain. Pagkatapos ay walang salitang lumabas sa office. Kahit nasubaybayan niya ang paglaki ni Christopher, ay nililimitahan niya ang pagdikta sa mga ikinikilos nito. Manang, are you upset? Tanong ni Christopher bago tuluyan nakalabas si Manang. Lumingon si Manang Faye. Sir, nakakaawa po si Ma'am Irene. Pangalawang luto niya na yan para sa inyo, tapos pinagalitan niyo siya basta-basta. Huminga ng malalim si Christopher. You can go now. Ako na ang bahala sa kanya. Sagot ni Christopher. Muling bumalik ang ngiti ni Manang Faye. Nang makababa siya sa kusina ay nakangiti na ito. Ma'am, sorry daw po, sabi ni Sir. Stress lang daw siya sa trabaho, kaya ganoon na lang ang inasta niya. Pagpasensyahan mo na ang alaga ko, sabi ni Manang Faye. Ngumiti si Irene. Ayos lang ho, naiintindihan ko po. Huwag ka na mag-alala, kakain na siya, sabi ni Manang Faye. Ang mahalaga po kumain siya, yun lang naman ang sa akin, mapagkumbabang sagot ni Irene. Ang bait mong bata. Sa office, tinitigan ni Christopher ang pagkain. Kundi lang siya dinalhan ni Manang, mag-o-order talaga siya ng pagkain. Nang tikman niya ang niluto ni Irene ay nagustuhan niya iyon. Mabilis siyang kumain, naubos rin niya ang sobrang kanin na pandagdag niya. Ngayon lang siya kumain ng marami. Pinunasan niya ng panyo ang kanyang labi. Kumatok si Manang sa kanyang pintuan. Yes Manang? Sir, tapos na po ba kayong kumain? Kukunin ko na po ang pinagkainan niyo. Napalunok siya. Ayaw niyang makita ni Manang na naubos niya ang niluto ni Irene. Hindi ko pa nakakain Manang. Matulog na po kayo. Bukas niyo na po kunin. Pagdadahilan niya. Ganun po ba? Sige po. Narinig niya ang papalayong yabag. Nasapo na lang niya ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Muli niyang binalingan ang tray. Kamusta po Manang? Tanong ni Irene. Ano kasi, kumakain pa lang si Sir. Mauna na daw tayo matulog. Mukhang busy nga talaga siya sa kanyang trabaho. Pagsisinungaling ni Manang. Kahit papaano ay napangiti si Irene nang malaman na kumain na ang kanyang asawa. Nauna na nga siya sa kwarto pero hindi siya matutulog hanggat di pa nakakapasok sa kwarto ang kanyang asawa. Hihintayin niya ito. Nagsuot siya ng sexy night lingerie para naman may mangyari sa kanilang mag-asawa. Pero pasado 12:00 na pero hindi pa rin pumapasok si Christopher. Kaya naman, kinuha niya ang pantabing niya at dahan-dahan bumaba. I-check sana niya kung naroon pa ang asawa. Pero may napansin siya sa kusina. Dahan-dahan siyang sumilip doon at nakita niya ang kanyang asawa na tila may hinahanap. Maging sa ref, nagkamot pa ito ng ulo nang wala itong mahanap. Nagsalubong ang kilay ni Irene. Naisip niya kung naghahanap ba ito ng pagkain. Inobserbahan pa niya si Christopher.
Nang maglaon, ay hinugasan nito ang pinagkainan niya. Napangiti si Irene dahil mukhang nagustuhan nito ang niluto niya. Muli siyang bumalik sa kanilang kwarto dahil baka mamaya niyan ay muli itong magalit. Naisip niya na ipagluto ito ng breakfast niya bukas. Hindi na niya inantay ang asawa na makabalik sa kanilang kwarto dahil gigising pa siya ng maaga. Tulog na si Irene nang pumasok si Christopher. Muling bumalik ang inis niya sa sarili. Dapat kasi hindi niya pinapakitaan ng sign si Irene na mahulog ito sa kanya, kaya neutral lang siya sa mga actions niya. Kapag tuluyang napasa kamay niya ang Vargas legacy, makikipag-annulment na siya rito. Kinabukasan ay nag-effort si Irene na gumawa ng breakfast. Habang ginagawa niya iyon ay kunikwento niya kay Manang ang nakita niya noong hating gabi. Tuwang-tuwa naman si Manang Faye sa narinig. Mabuti na lang di ka lumabas. Mukhang nababaliktad na. Siya na ngayon ang pakipot. Nagalto yun sa paninigaw niya sa'yo. Wika ni Manang Faye. Kaya nga po, ang saya ko po talaga. Sige iha, ikaw na ang bahala riyan at ako muna ay tutulong sa trabaho. Sige po Manang, thank you. Naghahaming pa si Irene habang naghahanda ng breakfast. Nang mahagip ng mata niya na pababa na si Christopher, agad niya itong dinaluhan. Kumain ka muna. Naghanda ako ng almusal mo. Tumingin si Christopher sa hapagkainan pagkatapos ay sa kanya. Hindi ako nag-aalmusal. Nga pala, pasensya ka na kagabi. Natapon ko sa basurahan ang niluto mo. Walang emosyong saad ni Chris. Pagkatapos ay walang paalam itong umalis. Teka, pero di na siya pinansin ni Christopher. Parang bumagsak naman ang balikat ni Irene sa narinig. Nasaktan siya sa narinig. Umalis na si Sir? May pag-aalalang tanong ni Manang Faye. Mabilis itong pumasok sa mansyon nang makita na sumakay si Christopher sa kanyang sasakyan. Pinigilan naman ni Irene ang nagbabadyang luha kasi ayaw niyang mahalata yun ni Manang Faye. Sinubukan niyang maging maaliwalas ang aura niya bago humarap sa matanda. Late na siya masyado Manang kaya di na siya nag-breakfast. Sa office na lang daw dahil may inahabol daw itong meeting. Pagsisinungaling ni Irene. Tayo na lang po ang mag-breakfast. Tawagin niyo na rin po ang iba. Dagdag pa ni Irene. Sige na nga, panigurado masarap na naman itong inihanda mo. Sayang kung di kakainin. Magiliw ng sakay ni Manang. Kahit nahahalata niya na mukhang nasasaktan na naman ang Ma'am Irene niya. Pero para di ito tuluyan malungkot, magpapaniwala na lang ito sa pagsisinungaling niya. Nakikita kasi nito sa mga mata niya ang sobrang lungkot. Nakailang araw na ganoon sila. Hindi na kinakain ni Christopher ang niluluto niya. Pinaparamdam talaga ng lalaki na hindi siya nito asawa. Ang mga katulong lang halos kumakain sa niluluto niya. Parang di na kaya ni Irene itago ang nararamdaman niya. Pero sinusubukan niyang magpakatatag. Isa siyang Vargas, kaya dapat matatag siya. Panata na niya na mahalin ng lubos ang kanyang asawa. Gusto niya sa kung sino man ang makasal sa kanya ay siya rin ang magiging huli niya. Kaya di niya susukuan si Christopher. Kahit na patuloy siyang iniiwasan ng kanyang asawa, ay nanatili siyang matatag. Maging sa parents nito ay nagsisinungaling na siya. Mapagtakpan lang ang treatment sa kanya ni Christopher. Lagi niyang sinasabi na maayos ang trato sa kanya ni Chris. Anak, see you sa party. Magkakaroon ng award ang asawa mo. So, you should be there. Dapat ikaw ang pinakamaganda doon. Saad ng kanyang ina. Oo nga po, magsha-shopping na po ako mami. Matapos ang usapan ay nakaramdam ulit ng lungkot si Irene. Wala kasi siyang alam na magkakaroon pala ng award ang kanyang asawa bukas. Kaya di man lang siya nakapag-prepared para sa kanyang sarili. Dapat sinabi sa kanya ni Christopher, mabuti na lang at ibinalita sa kanya ng kanyang ina. Kaya naman, nang hapon ding iyon ay nagpunta siya sa sikat na shop na pagmamay-ari niya. May sarili kasi siyang negosyo na di alam ng iba. Maging ang kanyang asawa, tanging ang mga magulang lang niya ang nakakaalam. Bukod kasi sa mahilig siyang magluto, mahilig rin siya sa fashion design. At ang sikat na brand na I Bloom ay ang pagmamay-ari niya. Doon siya pumunta. Dahil siya nga ang nagmamay-ari, ay naka-close ang shop.
Ganoon kapag VIP. May nagpa-appointment na doon na nagngangalan na Divine Corpus, kaso pinakancel din minutes ago, lalo nang malaman nito ang bawat presyo ng damit. Habang nagsusukat si Irene, ay nakita niya sa labas ang sasakyan ng kanyang asawa. May kasama itong babae. Mabilis siyang nagtago dahil mukhang papunta sila sa loob ng kanyang shop. At dahil ang tema ng event ay black, ayun din ang kinuha niyang gown. Narinig niya na kinakausap ng dalawa ang kanyang manager. "Sir, we're sorry, narito po kasi ang may-ari kaya close po kami." Pag-a-accommodate ng manager. "But do you know who is he?" "My boyfriend is the CEO of NCAC International Corp." Saad ng babaeng kasama ni Christopher. Nasapo na lang ni Irene ang kanyang dibdib nang marinig na may nobya pala ang kanyang asawa. Maging ang bibig nito'y natakpan niya. Di niya napigilan mapaluha dahil nasasaktan siya. "Boyfriend po?" Kuryusong tanong ng kanyang manager na si Agnes. Alam kasi niya na asawa ng Ma'am Irene niya si Christopher Rivan. Kaya di siya makapaniwala na nagsama pa talaga ito ng nobya sa sariling shop ng kanyang asawa. Tapos bigla niyang naalala na wala palang nakakaalam na si Miss Irene Vargas ang may-ari nito. "Oo, bakit?" Mataray at nakataas na kilay na tanong ni Divine. Nang masipat ni Christopher na tila nagtataka ang manager, ay bigla siyang kinabahan dahil baka may alam ito na kasal siya. "Okay, we will be back," sabi ni Christopher. Hinila nito si Divine na naiinis. Ayaw pa magpaawat dahil gusto niyang doon talaga siya mamili ng isusuot. Pero bigla silang tinawag ng manager na pwede silang pumasok. "See? Sabi ko naman sa'yo, na-realize siguro nila na bawal kang tanggihan." Muli pang sabi ni Divine na proud pa. Wala silang kaalam-alam na tinawagan ni Irene ang kanyang manager at hayaan silang mamili ng damit. Kahit nag-aalala ang manager na si Agnes dahil alam niyang nasasaktan ang amo niya, ay sinunod na lang niya ito. Habang namimili ang dalawa, ay patuloy naman umaagos ang luha ni Irene, lalo na kung paano magharutan ang asawa at babae niya. Binili ng manager sa staff niya ang pag-assist sa dalawang customer at pinuntahan si Irene sa VIP room. "Ma'am, wala po ba kayong gagawin?" tanong ni Agnes na alalang-alala sa amo. "Wala, Agnes, sa bahay ko na siya kukumprontahin," sagot niya sa garagal na boses. Pinunasan niya ang kanyang luha na di matigil-tigil. "Isisave ko po ang video just in case po na kailangan nyo." "Huwag na, Agnes, sa amin na to. I don't wanna ruin the reputation of my husband." "Pero ma'am, just listen to me, okay?" pakiusap ni Irene. Kaya tumango na lang si Agnes at umalis na kahit naaawa siya ay wala naman siyang magagawa. Alam niyang sobrang bait ng amo niya. Maganda naman siya pero laging naaabuso ang kabaitan niya. Pero ang mas masakit, kaya siyang lukuhin ng asawa niya. Kinagabihan hindi na siya lumabas. Nanatili siya sa kwarto. Kinakatok siya ni Manang Faye pero di siya sumasagot. Nang di tumitigil si Manang Faye ay sa kaniya ito sinagot. Nag-alibay na lang siya na di maganda ang pakiramdam niya. Kailangan niyang magpahinga. "Nakakain na rin po ako sa labas kasama sina Mami." Nang marinig yun ni Manang ay iniwan na siya nito. Kapag naaalala ni Irene ang nakita niya kanina ay parang sasabog ang kanyang dibdib. Naisip niya na baka ang babaeng yun ang isasama ng kanyang asawa sa event. Hindi siya makakapayag kung magkagayon man ay susulpot siya sa event kahit anong mangyari. Kaya hindi na muna niya kumprontahin ang asawa tungkol sa nakita niya para di rin siya mapahiya sa mga magulang niya. Ipapakita niya sa kanyang asawa na deserving siya. Sa kabilang banda, nag-away si Christopher at Divine matapos di ibigay ng babae ang kanyang phone. Kanina pa kasi ito ring ng ring. Nagalit si Christopher dahil pakiramdam niya ay may itinatago sa kanya ang girlfriend. "Pinaghihinalaan mo ba ako? Sabi ko naman sa'yo, wala lang yung tumatawag." Bulyaw ni Divine. "Kung wala lang yun, bakit di mo ibigay sa akin para matigil na yan sa kakatawag?" "Paranoid ka kasi. Ano ba ang ikinakatakot mo, ha? Ibaba mo nga ako." Pananakot pa ni Divine.
Abangan nyo po ang susunod na kabanata. Thank you for watching!